Hay nako mga bes, yung mga damit talaga hindi nawawala sa araw-araw naming mga gawain sa bahay. Kaya buti na lang talaga mga bes, nakamatik na ako at medyo napapagaan yung trabaho ko sa mga damit. Ito nga mga bes, at pinapatulog ko muna si Baby Sansa para matapos ko yung mga gawaing bahay ko. At nung nakatulog na nga si Baby Sansa mga bes, isinalang ko naman yung mga labahin ko. Tapos mga bes, nagugas na rin ako ng mga plato namin. Araw-araw mga bes, ganito talaga yung routine ko sa bahay. Walang katapusan yung mga gawain dito sa bahay mga bes, at ulit-ulit na lang. At syempre mga bes, wala naman tayong choice kundi gawin na lang at tapusin na lang. Kaya kapag housewife ka mga bes, dapat marunong ka mag-time management. Oo, dahil sa dami ng mga gawain dito sa bahay mga bes, dapat alam mong pagsunod-sunurin yung mga trabaho mo at pagsabay-sabayin. Yung tipong habang naglalaba ka mga bes, pwede ka rin magugas ng plato, pwede ka rin maglinis ng bahay, at pwede ka rin magluto ng sabay-sabay. Tapos mga bes, at the same time, nag-aalaga ka pa ng bata. O diba? Tapos sasabihin nila, housewife ka lang. Akala nila mga bes, ganun lang kadali maging housewife. Ako mga bes, isang buwan pa lang nakalipas, simula nung nanganak ako. Pero nag-aasikaso na ako dito sa bahay. At dahil syempre, wala namang ibang mag-aasikaso dahil ako ang nanay. Kaya wala tayong choice mga bes, hindi tayo mayaman. Pero thankful naman ako sa asawa ko mga bes dahil tinutulungan niya rin ako. Kaya yung namamalengke mga bes, tapos minsan siya na rin yung nagluluto. Kaya niyan mga bes, maaga siya na malengke tapos siya na rin nagluto. Munggo nga pala yung ulam namin at Gigi. Ang sarap nga ng pagkakaluto niya sa munggo mga bes dahil nilagyan niya ng celery. Parang mas masarap pa yata siya magluto sa akin. Tapos nga mga bes, umiiyak na si Baby Sansa kaya pinaliguan ko na nga. Ito nga lang pala siya pinapaliguan sa mesa mga bes. Tapos naglalagay lang ako ng tubig sa batya. Tapos naglalagay lang ako ng mainit na tubig sa batya mga bes para mamatay yung lamig ng tubig. At mabilis ang ligo lang pala yung ginagawa ko kay Baby Sansa mga bes, baka kasi lamigin siya. At tapos ko nga siya paliguan mga bes, ay pinadedi ko na siya para makatulog ulit siya. Kaway-kaway nga pala dyan sa mga breastfeeding mom dyan. Diba mga bes, ilang buwan kayo nagpapa-breastfeed sa mga anak nyo? I-comment nyo naman kung ilang buwan or taon kayo nagpapa-breast milk. Lahat nga pala ng mga anak ko mga bes ay breastfeeding. Mahigit isang taon din ako nagpapa-breast milk sa mga anak ko mga bes dahil sayang din kasi yung gatas ko. Lalo na mga bes, ang mahal ng gatas noon, tapos lalo pang nagmahal ngayon. Pero kahit na meron kang pambili ng gatas mga bes, mas maganda pa rin ang breastfeeding. Kahit 6 months ka lang magpa-breast milk, okay na. O, tignan nyo naman si Baby Aria, ang sarap ng buhay. Ay, hindi na nga pala siya baby, ate na pala siya. Hawak-hawak niya nga yung dede niya mga bes dahil nagpapagawa siya ng dede, tapos nanonood pa siya ng TV. O, diba, sana all ang sarap ng buhay. Uy, tignan nyo naman yung Baby Sansa ko. Tamokmok na yung pisngi. Ang ganda-ganda talaga ng baby ko. Sarap mong kurutin. Binilhan nga siya ng pacifier ng daddy niya mga best, kaso ayaw naman niya. Ay nuko, binoblow niya po yung pacifier niya. Hindi daw niya gusto mga best dahil wala daw lasa. Ito naman baby number 2 mga best, gumugulo naman. Gusto niya siya magpasubo ng pacifier sa kapatid niya. Ang sabi ko nga kay daddy king mga best, baka naman mamaya siya na yung nakapacifier at hindi si Baby Sansa. Ay nuko, mga pangisngisnero yung Baby Sansa ko. Hindi po talaga niya gusto mga best, parang mas gusto talaga ng ate. Ang sabi ko nga kay daddy king mga best, kung ayaw ni Baby Sansa, bigay na lang kay ate Aria. Hay nuko, kung kailan ba naman siya tumanda, doon pa siya nagpacifier. O siya mga best, thank you for watching. Don't forget to follow my page and share my videos. Bye!